idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Selena. 20 years old, isang graduating student. Ang programang ito ang isa sa mga paraan ko para makapag-relax paminsan-minsan sa gitna ng kaliwat ka ng requirements na kailangan kong tapusin para tuluyang makaakyat sa entablado at makuha ko ang aking diploma. Pero, hindi sa pag-aaral ang ikukwento ko sa inyo mga idol, kundi tungkol sa pag-ibig. Mayora Iska Morena, 16 years old lang ako nung unang beses kong makilala at makita si Gavin. Dahil sa angking kagwapuhan at galing sa paglalaro ng basketball, mabilis niyang nakuha ang aking atensyon. Sa loob ng 2 taon, maliban sa pag-aaral, wala na akong ibang naging misyon, kundi ang araw-araw makita ang lalaking unang nagpatibok ng aking puso. Hoy. Hoy. Ano ba yun? Hindi ko binigay sa'yo yung 2x2 na picture ni Gavin para gawin mong ulam sa lunch break natin, ha? Sorry naman. Ang cute-cute kasi. Baka gusto mong kumain. 30 minutes na lang klase na natin. Major class kaya yun ng 3 oras. Oo nga no. Baka bigla akong gutumin kasi sa klase eh. Masungit pa naman yung prof natin dun. Ay, Bes. Nabalitaan ko na. May laro daw si Gavin sa Thursday. Nood tayo ah. Uy, ano ka ba? Puno tayo ng klase nun, ah. Uy, hindi ah. Di ba wala raw si Sir Abarges sa Thursday? Kaya sinabi niyang tapusin na lang natin yung term paper natin sa kanya. Yun na nga. Kailangan na nating umpisahan yun. Tayong dalawa pa naman yung magka-partner dun. Tsaka ayoko bumagsak, no? Si OA naman ito. Hindi tayo babagsak dun, no? Saka 4 PM naman yung laro ni na Gavin. Hindi pagkatapos nun, saka natin umpisahan yung term paper natin. Tapos. Ah, okay. So, landi muna bago aral. Ganun ba yung ibig mong sabihin? Aray ha. Grabe ka naman sa landi. Hindi ba pwedeng gusto ko lang talaga supportahan siya sa laro niya, di ba? Bakit mo susuportahan? Hindi ka nga kilala nun. Aba, bakit? Dahil lang hindi ka kilala, hindi na pwedeng sumuporta, ganon? Naku, ewan ko sa'yo. Sige na, samahan mo na ako. Ano ba? Kapag ikaw naman yung may gustong puntahan, sinasamahan naman kita. So this time, ako naman yung pagbigyan mo, please. Oo na, sige na. Sasamahan na kita. Yay! Bait-bait talaga ng best friend ko. Speaking of, pumasok dito sa cafe yung love of your life mo, ha? OMG! Grabe, ang gwapo niya talaga, no? Ay, oh my gosh! Sa akin ba siyang ngumiti? Anong ngumiti sa'yo? Feeling ka, no? Hindi. Baliw sa akin nga, oh! Ay, pumunta rito! Ay, teka lang. Anong gagawin ko? Maganda ba yung eyes ko? Ha? Sabihin mo naman, bilis! Para makapaglagay na ako ng lip tint kung namumut na ako. Ano mo ka ba ako, Ano Zoe? ba? Ano? Magunos dili ka nga dyan. Para kang timang. Kumalma ka naman. Paano naman ako kakalmay? Hello? Ikaw si Selena, di ba? Oo, ako nga. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Oo, sana. Okay lang ba? Sure. Tungkol saan ba? Kasi nasabi sa akin ni John na sa'yo raw siya nagpatulong sa isang accounting subject natin. Medyo nanganganib kasi yung grades ko. Kaya sabi niya, lapit lang daw ako sa'yo. Okay. Ano may tutulong ko? Kahit ano, basta makapasa lang ako. Hindi kasi ako pwedeng bumagsak eh. Yun lang ba? Sige ba? No problem. Ako nang bahala sa'yo. Talaga? Ay, teka. Magkano nga pala yung binabayad sa'yo ni John? Ganun na rin yung babayad ko. Naku, wag na. Libre na yun. Ako nang bahala sa'yo. Uy, seryoso ka ba? Oo nga. Huwag mo nang isipin yun. Oo, sige. Pag-usapan na lang natin mamaya kung anong oras ha. Magkikita naman tayo sa Comarts 2 di ba? Sige, thank you ulit ha. Bye. Oh my gosh, best friend! Nakita mo yun?
Alam niyo, magkaklase kami sa Commerce Ay, na naman siya. Hoy, babae. Bago ka maputukan ng ugat dyan sa sobrang kilig, ikaw ba sigurado kang hindi ka magpapabayad sa kanya? Ito naman? Oo. Special kasi siya sa akin. So bakit ko pa siya pagbabayarin, di ba? Bayad na yung pagbibigay niya sa akin ng oras, no? Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Kumain ka na nga lang dyan. Mayora Iska Morena, yun ang pinakaunang beses na personal na kinausap ako ni Gavin. Kung alam nyo lang kung gaano kasaya ang puso ko ng mga oras na yun. Pakiramdam ko para akong nakatapak sa ulap sa sobrang gaan ng aking pakiramdam. Sa loob kasi ng 2 taon, pasimpleng sulyap ang aking ginagawa. Pero magmula ng araw na yun, mistulang nagbukas ang langit para tuluyan kong maabot si Gavin. Ang pagtulong kay Gavin sa mga subject ang pinakahinihintay kong oras sa buong maghapon ko. Halos lumabas pa nga sa dibdib ko ang aking puso sa sobrang lakas ng pagtibok nito noong unang beses na tumabi sa akin si Gavin. Naalala ko pa noon na para bang hindi ako makahinga sa tuwing titingnan at ngingiti siya sa akin. At kahit ilang linggo na kaming nagkikita para magpatulong sa akin, Mayora, hindi pa rin nagbabago ang mga nangyayari sa akin. Thank you talaga, Selena. Alam mo, sa iyo ko lang talaga na-gets lahat ng to. Galing mo magturo, ha? Basta tandaan mo lang lahat ng tinuro ko sa'yo, ha? Nakakapasa ka sa quiz niyo sa Friday. Tapos, nagpa-photocopy na rin ako ng mga notes ko sa subject na yan, ha? Para meron kang ma-review. Teka, magkano ba utang ko? Naku, ano ka ba? Wag na, no? Libre ko na yan sa'yo. Ipasa mo na lang yung mga quiz mong yon, ha? Bayad ka na sa akin. Sige na nga, yes ma'am. Uy, pero thank you, ha? Ang laking tulong nito eh. Wala yun. Mag-concentrate ka lang, ha? Pag nag-concentrate ka, hindi ka nababagsak. Yun nga yung problema eh. Medyo hirap akong mabalance yung schedule ko. Araw-araw kasi kami may practice, kaya ayun, naganda patong-patong lahat ng gagawin ko. Yung research paper ko nga, hindi ko pa nagagawa. Paano pagdating ng bahay, tulog ka agad yung inaatupag ko. Ay, kawawa ka naman pala eh. Di bale, ako nang bahala sa research paper mo, ha? Ha? Seryoso ka? Teka, parang mas marami ka pa yatang ginagawa kaysa sa akin eh. Ano ka ba naman? Yakang-yaka ko yan, no? Basta ibigay mo lang sa akin lahat ng information, tapos ako nang bahala, ha? Alam mo, hulog ka talaga ng langit. Dapat talaga, nun pa kita nilapitan. Nahihiya lang ako sa iyo eh. Nahihiya ka sa akin? Oh, actually, nakailang subok na kasi akong kausapin ka. Kaso, kahapon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob. Baka kasi sungitan mo lang ako eh. Ako pa talaga yung magsusungit, ha? Dapat kasi noon ka pa talaga lumapit. Para hindi ka na nahirapan ng matagal, di ba? At buti na lang, nagkaroon na ako ng lakas ng loob na kausapin ka. Basta kapag kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang sa akin. Hindi naman ako nangangain ng tao, no? Ay, may nag-text. Wait lang, ha? Sige, go. Baka si mama yung nag-text eh. Si mama nga. May problema ba? Pinapadaan ako ni mama sa grocery store eh. May ipapabili raw siya. Haba ng listahan, no? Tapos itong huli. Ako na raw yung bahala kung anong pipiliin ko. Ay, naku, hirap pa naman i-please nun. Teka, ano ba yun? Sabi niya, panglinis ng sahig sa sala. Ikaw nang bahala. Ay, si mama talaga, oh. Mag-uutos na lang, hindi pa specific kung ano. Teka, may alam ako. Talaga? Try mo yung Star Wax Floor Wax. Kintabay to the max. Sige. Yun na nga lang. Ikaw ang nag-recommend eh. Sige. Paano, mauna na ako sa'yo ha. Dadaan pa ako sa grocery store eh. Selena, gusto mo samahan na kita? Sasamahan mo ko? Bakit naman? Baka kailangan mo lang tagabuhat o di kaya tagatulak ng cart. At saka may dala rin kasi akong sasakyan ngayon. Kakakuha ko lang ng lisensya nung nakaraang buwan kaya pwede na ako magmaneho. Kaya lang parang nakakahiya naman Ano ba? kasi. Sige na, pumayag ka na. Hindi mo pa pinapabayaran yung mga pagtuturo mo sa akin eh. Ano man lang yung tulungan kita dito. Sure ka ha? Oo naman.
akin na tong mga gamit mo. Ayan, tara na. Okay. Sakto. Ikaw ang first passenger ko. Mayora Iska Morena, alam ko na isang simpleng bagay lang yun para sa iba. Pero para sa akin, para na akong nanalo sa loto noong ako ang kauna-unahang nakaupo sa passenger seat ng sasakyan ni Gavin. Maliit man, pero alam kong hindi yun kailanman maaagaw sa akin ng iba. Pagkatapos ng araw na yun, Mayora, pakiramdam ko ay mas lalo akong nahulog kay Gavin. At dahil doon, mas tumindi ang kagustuhan kong mapalapit sa kanya sa pamamagitan ng academics kung saan mas kaya kong patunayan ang aking sarili. Mga idol, kahit hindi nagpapatulong si Gavin sa akin sa ilang mga subjects, basta alam ko na medyo nahihirapan siya, ako na mismo ang nagbibigay ng tulong. Sa mga klase na magkasama kaming dalawa, ako na ang nagpipresenta na gumawa para hindi na siya mahirapan. Yun ang paraang naisip ko para maisip niya at maramdaman niya na sa lahat ng pagkakataon, narito ako. Maaasahan niya. Nakita mo na? Kakasend ko lang sa email mo eh. Oo, ito na. Nakita ko na. Buksan mo muna tapos i-check mo kung tama ba yung mga pinaglalagay ko dyan ha. Teka. Uy, tinapos mo yung buong research paper natin sa Comarch 2? Oo. Actually, hindi ko napansin na pati rin pala yung part mo nagawa ko na eh. Ayun. Tinuloy-tuloy ko na lang. Teka. Anong gagawin ko? I-double check mo yung buong paper. From grammar, punctuation marks, pati yung information na nilagay ko. Pwede mo rin naman i-double check eh. Parang hindi naman na kailangan. Sigurado naman ako perfect score ang makukuha natin dito. Hoy, wag ka masyadong magpakakampante, no? Double check mo pa rin yan, ha? Yes, ma'am. Oo nga pala. Pinadalan pala kita ng kape dyan, ha? Nagpadala ka ng kape? Bakit? Ano ka ba? Pa-thank you ko dun sa ginawa mong PowerPoint presentation ko. Alam mo ba, napuri ako ng prof ko dahil sa'yo. Wala yun. Oo siya, sige. Ito-double check ko na lang tong paper natin tapos ako na rin bahala mag-print, ha? Okay, sige. Salamat sa pakape, ha? Bye. Bye. May kape ako. Sino nagbigay? Si Gavin. Ano ba yan? Si Gavin ang nagbigay, girl. Binigyan ako ng kape ni Gavin. Oh my God! Lala. Okay ka lang? Oh, ikaw pala yan. Sexy kong best friend. Ay, wala siya. Nabaliw na siya, oy. Oh, may food delivery ka sa labas. Kaya kinuha ko na. Aray naman. Ay, bakit dito ka sa tenga ko tumitili? Kasi naman, pinadeliver to ni Gavin para sa akin, best friend. Pinadalan ka ng kape ni Gavin? Oo. As in ni Gavin? Yes. Makahigop na nga. Ito na yata yung pinakamasarap na kape. Iced coffee na natikman ko, best friend. O teka lang, bakit ka ba niya binigyan? Ayun. Pa-thank you raw kasi ginawa ko yung PowerPoint presentation niya. Oh, Pinuling araw siya ng prof niya kaya ayun, mataas yung nakuha niyang grades. Kaya naman, may pakape siya sa akin. Kilig, di ba? Okay. So, ibig mo sabihin, pampalubag loob pala yan. Sa mga pang-uuto niya sa'yo, ano? Ha? Panguto? Hindi mo ba napapansin? Noong una, gusto lang niya magpatulong sa'yo sa isang subject. Oh, tapos naging dalawa. Hanggang sa lahat na yata ng subject niya ngayong SEM, sa'yo na lumalapit. At hindi lang basta lumalapit ha, pasimpleng nagpapagawa ng mga kung ano-ano sa'yo. O tapos ikaw naman, nagpapauto ka kasi nga, in love ka dyan sa gabi na yan. Uy, hindi naman. Ako kaya yung nag-o-offer ng tulong. Ayun na nga, inuuto ka niya. Minamanipula para ang lumabas, ikaw yung nag-offer. Uy, best friend hindi ganun si Gavin, no?
Alam mo, mali ka na iniisip eh. Saka pwede bang huwag ka nga manira ng moment? Ang saya-saya ko dito sa paghigop ng kapigani sa kanya eh. Okay, fine. Sige. Basta ako, sinabi ko lang sa'yo yung mga napapansin ko. Depende na sa'yo yan kung titingnan mong mabuti or magpapauto ka sa pag-ibig na yan. Hindi ka lang KJ. Judger ka pa. Kainis? Judge, ewan ko sa'yo. Mayora Iska Morena, ayokong isipin na ginagamit at inuutulang ako ni Gavin dahil alam kong hindi niya magagawa yun sa akin. 3 taon ko siyang lihim na kinilala at minahal. Kaya alam ko na meron siyang mabuting puso. Ni isang beses, hindi ako nakarinig na meron siyang niloko o pinaasang babae. Kaya marami nagkakagusto sa kanya dahil sa bukod sa pagiging magaling maglaro ng basketball, palaki-ibigan at mataas ang respeto niya sa mga kababaihan. Kaya lang, simula na sabihin sa akin ni Erica ang kanya mga obserbasyon, hindi ko na rin tuloy napigilan ang sarili ko na mapaisip. Baka nga naman, sa sobrang pagiging in love ko kay Gavin, naging bulag na ako at tuluyan kong nakalimutan ang katangahan ko. Baka nga naman, inuutulang ako nung tao. Mayora Iska Morena, pinili kong hindi pansinin ang mga paalala ni Erica sa akin dahil mas naniniwala ako sa Gavin na kilala ko. Kaya naman pinagpatuloy ko lang ang pagbibigay ng mga pabor sa kanya. Bukod sa pagtuturo sa kanya sa mga klase na hindi niya maintindihan, ako rin ang gumagawa minsan ng kanya mga reports dahil sunod-sunod ang basketball practice nila. Basta, ang parati ko lang paalala sa kanya noon ay aralin niya ang aking mga ginagawa para hindi halata na hindi galing sa kanya ang mga bagay na yun. At kapag naman meron siyang exam, tulad ng dati, ako ang gumagawa ng reviewer para hindi na siya gaano mahirapan sa kanyang pag-aaral. Ay, nakalimutan ko palang lagyan to ng highlight. Nasaan na ba yung sa akin? Yung yellow na lang para mas litaw. Ayan. Ano pa ba? Check ko nga sa notes ko. Baka may nakalimutan akong isama eh. Ay, kamote. Oh, Bes, may note ka ba ng formula sa klase ni Sir Reyes? Uy, ano ginagawa mo? reviewer. Di ba meron ka na? Best friend, hindi to para sa akin. Para kay Gavin. Ha? Oo, busy raw kasi siya ngayon sa mga practice niya. Kaya ayun, naisip ko na imbis na suyurin niya lahat ng notes niya, edi ginawan ko na lang din siya ng reviewer para mas madalian siyang mag-review, di ba? Ang sweet mo naman. Jowa? Yan ka na naman eh. Hayaan mo na siya. Ang dakilang basher ka talaga ng buhay ko eh, no? Tinutulungan ko lang naman yung tao. At bago mo sabihin inuto niya ako para sabihin ko sa'yo, ako mismo ang nagpresenta, okay? Oh, ano namang kapalit niyan? Ngiti? Kindat? Ano? Ayun. Ililibre niya raw ako ng lunch bukas. Talaga? Oo nga. Kulit ito. Saka uulitin ko ha, tinutulungan ko lang yung tao. Hindi naman ako inuuto kung ano pa man, no? Okay. Ay, naku. Siya, sige na. Sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin dahil parang bigla ako nabingi. Handa ka ba sa sasabihin ko? Ay, naku. Ano nga? O eto, nabalitaan ko lang naman na pinopormahan ni Gavin si Nicole. Ano? Si Nicole? Yung tourism student? Oo, yun na nga. May nakakita sa kanila na lumabas itong last weekend lang. Sabi pa sa akin, sweet daw sila sa isa't isa. Tapos, ano naman kinalaman nun sa akin, no? O edi itigil mo na yung mga ginagawa mo para kay Gavin dahil may girlfriend na siya, okay? Huwag ka nang umasa na magugustuhan ka niya dahil may mahal siyang iba. Friend, sorry ah.
Kailangan kasi kitang i-real talk eh. Hindi ko kayang tiisin na nagpapakatanga ka sa lalaking yun. Nagpapauto ka sa kanya, nagpapagamit. Sayang ganda mo, bes, para maging tanga. Uulitin ko, best friend ha. Hindi ako nagpapakatanga kay Gavin. Kasi hindi naman ako umaasa na magkakagusto siya sa akin, no? Ah, talaga? Alam mo, sarili mo lang niloloko mo eh. Halata namang gagawin mo lahat, magustuhan ka lang niya. Pero sorry ka, kasi hanggang pangarap ka na lang sa Gavin na yan. Kaya pwede ba? Itigil mo na yan. Mag-focus ka sa sarili mong pag-aaral. Baka lalaki pa yung maging dahilan para bumagsak sa mga subject mo, no? Nakakahiya kaya yun. Mayora Iska Morena, ang pinakadahilan na siguro kung bakit nagiging sunod-sunuran ako kay Gavin ay dahil gusto ko na magpa-impress sa kanya. Gusto kong patunayan na hindi lang ako basta isang babae. Isa rin akong kaibigan, estudyante, at gusto kong makita na oras na yon ay maaasahan niya ako. Masarap din kasi minsan sa pakiramdam kapag hinahanap niya ako. Kapag nagpapasalamat siya at kapag nililibre niya ako kung saan-saan bilang kapalit ng mga nagawa ko mabuti sa kanya. Kaya nga sa tuwing ginagawa niya yun, mas lalong lumalalim ang pagmamahal ko kay Gavin. Mas lalong umiigting ang kagustuhan ko na makuha ng buong buo ang puso niya. Uwi ka na ba? Ano, sabay na tayo. Hindi pa. Mamaya pa ako uuwi. Bakit? Mukhang tapos ka naman na dyan sa ginagawa mo eh. Hinihintay ko kasi si Gavin para ibigay tong reviewer na ginawa ko para sa kanya eh. Ha? At bago ka pa mag-react dyan ha, tinapos ko pa rin dahil una, naumpisahan ko na, di ba? Sayang naman yung effort ko kung hindi ko tatapusin at hindi ibibigay. At pangalawa, hindi ako naniniwala sa mga sinabi mo sa akin, no? Wala ka namang proof. Ako, pag-ibig nga naman. Ang lakas makatanga. O di sige, ikaw bahala. Puso mo naman yung masasaktan, hindi naman sa akin. Anyways, speaking of the devil. Oh, ayan na. Nandiyan na yung wawasak ng puso mo, te. Good luck. Ewan ko sa'yo. Hi! Hi! Best, mauna na ako sa inyo ha. Bye! Okay lang ba si Erica? Parang napansin ko ata inirapan niya ako. Tama ba yun? Hindi yun. Ano lang yun, gano'n lang talaga yung mata nun paminsan eh, parang kameleon. Mukha lang nangiirap yung mata nun pero hindi naman. By the way, kanina ka ba nandito? Hindi. Sinabayan ko lang din naman yung pagre-review sa paghihintay sa'yo eh. Eto. Ginawa kita ng reviewer mo. Check mo na lang kung ayos na yan sa'yo ha. Wow! Teka, ang galing mo naman si Lina. Alam mo, ibang klase ka talaga. Uy, salamat talaga dito ha. Alam mo, hulog ka talaga ng langit. Nakaba, hindi naman. Saka, wag mo pa rin kalimutan na i-print yung final revise ng term paper natin ha. Wala kasi kaming printer sa bahay. Naku, oo naman oh. Kahit doon man lang may magawa ako para sa paper natin. Nga pala, nagugutom ka na ba? Tara, merienda tayo. May bagong bukas na coffee shop sa malapit dito. Sabi nila Josh, masarap daw yung kape at pastries. Ano, tara? Sige. Teka ha, libre ko na to. Pasasalamat ko sa paggawa mo ng reviewer ko. Hanapin ko lang yung susi ng sasakyan ko sa bag. Nasaan na yun? Sandali ang gulo kasi ng gamit ko eh. Nalabas ko lang muna tong mga to. Yan. Ayan, ito pala eh. Teka, ano to? Patingin nga. Oo, teka. Dear Nicole? Wag yan. Sorry. Ito, nakuha ko na. Tara. Sige. Mayora Iska Morena, hirap na hirap ako ng mga oras na yun dahil kailangan kong magpanggap na okay lang ako. Kahit sa loob-loob ko, para na akong sasabog sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. At nang nakauwi na ako sa bahay, doon ko na binuhos ang lahat ng nilalaman ng aking puso. Sakit, lungkot, pagkadismaya. Alam ko namang walang nagsabi sa akin na umaasa ako na magugustuhan ako ni Gavin. Wala nag-utos sa akin na gawin ang mga ginagawa ko
para pumabor sa kanya ang lahat ng bagay. At mas lalong nagpumilit sa akin na mahalin siya dahil kusa ko namang naramdaman yun. Pagkatapos ng araw na yun, dahan-dahan kong iniwasan si Gavin. Hindi ko na siya kinakausap o kung ano pa man. Kapag kinakamusta niya ako, ngumingiti lang ako at nagsasabi ng ayos lang. Naging heartbroken ako ng mga panahon na yon, mga idol. Para akong nakipaghiwalay sa boyfriend ko dahil walang gabi na hindi ako napapaiyak sa sobrang sakit na nararamdaman ko. May mga pagkakataon pa nga na bigla na lang akong matatahawa habang umiiyak dahil kung makaiyak ako, parang naging kami ni Gavin. Pero, ang totoo, kahit ano palang gawin ko, kahit kailan, hinding-hindi siya magiging sa akin. Ba't ka ba umiiyak, Selena? Kayo ba? Makaya ka naman para jowa mo yung tao. Tumigil ka na nga. Wala naman kasi nagsabi sa'yo na umasa ka, tatanga-tanga ka. Masyumera ka kasi. Tuloy, nabokya ka na wala sa oras. Tama na. Tigilan mo na yung pag-iyak ko. Wala ka na mapapala eh. Sasakit lang yung ulo mo tapos mamumugto yung mga mata mo. Kaya tumigil ka na. Nawawala rin to. Nakikita mo, Gavin. Makakalimutan din kita. Sino ba yun? Nagmamoment yung tao. Storbo eh. Andyan na. Kakatok naman. Ngayon pa talaga. Ngayon pa. Diyos ko, anong gagawin ko? Nakakainis naman eh. Selena! Oh, Selena! Ay, nakakainis. Ano ba to? Kaya mo to, Selena. Kaya mo to. Hindi na kailangan mahalata na umiyak ako. Hindi pwede. Okay, game. Oh, ikaw pala yung Gavin. Napadaan ka. Dadalawin lang sana kita dahil sabi ni Erica, may sakit ka raw eh. Ayos ka lang? Bakit parang kakagaling mo lang sa iyak? Ha? Yung mga mata mo kasi parang namumugto. Wala to. Ayos lang ako. Inatake lang ako ng allergy. Salamat sa pangungumusta. O siya, sige. Pwede ka na umuwi. Teka, Ingat, sandali, bye. sandali. Baka pwede akong pumasok para makapag-usap tayo. Ha? Please? Okay, sige. Pumasok ka. Ano ba yung pag-uusapan natin? Bilisan lang natin kasi gusto ko na magpahinga eh. Mahirap magkaroon ng allergy. Nakakapanghina kaya. Galit ka ba sa akin? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Bigla mo na lang kasi akong iniwasan. Hindi mo sinasagot yung mga tawag sa chat ko. Hindi ko na namamansin kahit nagkakasalubungan tayo sa school. Panaiisip ako kung may nagawa ba akong mali sa'yo pero wala akong maalala eh. Kaya ito, pinuntahan kita dito para matanong kung may problema ba. Marami na kasi nakakapansin na sobrang pagiging malapit natin sa isa't isa. Alam mo na, syempre ayoko naman ng issue o chismis kaya inawasan na lang kita. Saka isa pa, ayokong magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ni Nicole dahil lang sa akin. Anong ibig mong sabihin? Si Nicole? Bakit? Kasi 'di ba girlfriend mo na siya? Ayoko namang maging dahilan para magselo siya o pag-usapan tayo. Gawan tayo ng chismis na hindi maganda. Mahirap na. Teka lang. Girlfriend? Girlfriend ko si Nicole. Oo, hindi ba? Paano mo naman nasabi yun? Hindi ko nga yun nililigawan eh. At saka wala akong gusto sa kanya. Paano naman mangyayari yun? Ano kasi, nakita ko yung love letter mo nung nakaraan, 'di ba? Naalala mo yung nasa library tayo. May binasa akong papel tapos bigla mong inagaw sa Oo akin. na, sige na. Naalala ko na. Ang totoo niyan,
Hindi kasi talaga sa akin yun. Ha? Kay Josh yun. Love letter niya para kay Nicole. Dahil dakila siyang torpe, pinapaabot niya sa akin. Ibig mong sabihin, hindi mo love letter yun kay Nicole? Hindi no. At saka isa pa, hindi ako makakagusto kahit kailan sa kanya dahil may iba na akong gusto. At ikaw yun, Selena. Ha? Ako? Oo, gusto kita. Matagal na. Yung mga paglapit-lapit ko sa'yo, yun ang paraan ko para makausap at makasama kita. Teka, baka naman sinasabi mo lang yan. Para mauto ako at gawan pa kita ng mga presentation papers at kung ano-ano pang kailangan mo sa school Hindi. At saka never naman kitang inuuto no. Kahit nga alam ko na yung lesson, nagpapaturo pa rin ako sa'yo. Ha? Kahit alam ko yung gagawin ko, humihingi pa rin ako ng tulong. Pakiramdam ko kasi, yun lang yung paraan para mapansin mo ako eh. Teka lang So, sinasabi mo sa akin ngayon na wala kang gusto kay Nicole? Na hindi mo ako ginagamit para matapos yung mga school requirements mo? Oo, wala akong gusto kay Nicole. At hindi kita ginagamit sa mga kung saan mang bagay dahil gusto kita, Selena. Gustong gusto kita. Nagulat ba kayo, Mayora? Aba, lalong-lalo na ako. Halos hindi ako nakapagsalita agad nang sabihin ni Gavin ang mga salitang gustong gusto kita. Parang dati lang, ini-imagine ko na sinasabi niya sa akin yun, tapos biglang nagkatotoo ngayon, Mayora. Sa pag-uusap naming yun, nagpaalam siya sa akin kung pwede daw ba siyang manligaw. Alangan naman, di ba, na magpakipot pa ako? Siyempre, pumayag na ako agad. Niligawan ako ni Gavin ng halos 5 buwan bago ko siya tuluyang sagutin. Marami ang nagulat, natuwa, at syempre, nainggit. Boyfriend ko pa naman ang isa sa mga campus crush sa amin. Kaya talagang marami ang lihim na gusto akong sabunutan. Pero wala na akong pakialam sa kanila. Dahil totoo at seryoso ang relasyon naming dalawa. Hindi yun sapilitan o pinagbigyan lang. Dahil tunay na nagmamahalan ang aming mga puso. Mayora Iska Morena sa ngayon, going strong pa rin ang aming relasyon. Tulad na pinangako ko noon sa aking mga magulang, hindi naging sagabal ang pag-ibig sa aking pag-aaral. Sa katunayan nga niyan, mas lalo akong naging inspired na pagbutihin ang lahat ng aking gagawin. Siyempre, ayoko namang mapahiya sa harap ng boyfriend ko. Gusto kong magagawa niya akong ipagmalaki sa lahat ng tao. Mayora Iska Morena, sa susunod na taon, pareho na kami magtatapos sa pag-aaral. Kahit na may mga sariling mga pangarap, hindi nawawala ang pangarap namin para sa aming relasyon. Dahil kahit bata pa kami, malinaw na sa amin ni Gavin kung saan patungo ang pag-iibigan namin na ito. O siya, dito ko na muna tatapusin ang aking liham, Mayora. Magpapadala na lang ulit ako ng bagong sulat para sa chapter 2 ng love story namin ni Gavin. Salamat sa pakikinig, mga idol. Maraming salamat din, Dear IFM, sa pagbasa ng aking kwento. Hanggang sa muli, ako po ito, si Selena.